Ayan, hello guys! Welcome back again to my channel. So isang magandang araw po, gabi o kahit anong oras nyo napapanood tong ating video guys. So magandang araw, magandang gabi saan mang panig, saan mang dako ng mundo kayo naroroon. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW guys. Ingat po kayong lahat dyan. At pag-uusapan natin ngayon, Diyos ko mio. Sumablay. Walang pangalang Mary Grace Piato sa PSA. So, ito ngayon, nagka-leche-leche. Ang daming nadadamay ngayon. So, kakalkalin na naman ang PSA. So, ito yung latest ngayon, guys. 677 umano na mga individuals ang ipapa-verify sa PSA. So, ayan na. Iyan din po ay mga tauhan po ng under sa OVP. So, actually yung issue doon pa rin po kay VP Sara, guys. So, Diyos ko po, ano na nangyayari sa atin. So, bago po tayo magpapatuloy, guys, isang lambing lang naman po sa inyong kailangan ko. Paki-subscribe na rin po yung channel ko. Paki-share, paki-like. Ayan. So, ayan po. Continue po tayo, guys. Huwag na natin patagalin. So, base po sa ating nababasa, guys, na mga balita. 677 po na individual. Imagine, 677 yung ipapa-verify doon sa PSA. So, ito po yung interview kay Joel Chua ng Teleradyo na si Johnson po yung nag-interview sa kanya. So, pakinggan po natin guys yung sasabihin po. Hindi po talaga sila tumitigil guys. Hindi po talaga natitigilan. Hindi na po natin alam kung ano na yung mangyayari dito sa ating bansa guys. So, pakinggan natin guys yung ulat po ng Teleradyo. Dito tayo magbabase ng ating i-report or ating re-reactionan ngayon guys. So, yan. Pakinggan po natin paano po ito nangyayari. More than 600 daw na individuals ang pinapa-verify ng lower house ng Kongreso sa PSA kung mga totoong tao rin. Oh my God. Kaya, alamin nga ho natin mula ho kay Congressman Joel Chua, siya po ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Daddy, sino siya? Si Congressman Joel Chua, anak, makakausap po natin sa linya ng telepono ko. Magandang gabi ho sa inyo, si Johnson Pulit sa Teleradyo Servicio. Po. Magandang gabi, Johnson, at sa lahat ng iyong taga-subaybay. Opo, una, bakit ito ganun karami na 677 daw yung gusto nyo ipa-verify sa PSA? Yes. Opo, ito po'y nangyari dahil po sa nung na-discover po natin na yung ng Mary Grace Piatos ay hindi po nag-i-exist. Oh, wala sa yung PSA. certification ng PSA. Itong pangalang Mary Grace Piatos ay walang birth certificate, walang marriage certificate, at walang death certificate. So dahil po dito, na-alarma po yung mga miyembro po ng committee, kaya yung committee po ay nagdesisyon na ipa-verify lahat yung pangalan na nakalagay po sa acknowledgement receipt. Opo, bali yung acknowledgement receipt po na yun, ibig sabihin yung 677 na yun ay sino po sila? Sila po yung mga pangalan na ginamit na apparently sila dapat yung tumanggap ng mga pera na niliquidate po dito po sa confidential fund. Ayun. So, all in all, mga magkano hong confidential funds yung napunta dun sa 677 na yun? Lumalabas po mga 612.5 million pesos po. Wow. Makalaki naman yata, Congressman. Putulin natin guys. So, ayan. Alam nyo guys, bakit siya umabot na ng ganun? Kakahalungkat nila guys. Umaabot na po ng ganun, 612 million na confidential funds. Alam nyo kung bakit umabot ng ganun kalaki? Kasi sinama na po nila yung naging mayor pa si Inday Sara at saka naging vice mayor. Ano ba namang klase yan? So alam nyo ba na hindi yun impeachable? Yun ang mga ipina-file nila doon na impeachment case sa confidential funds ni Sara. Sinama nila po yung naging mayor pa si Sara at vice mayor po ng Davao City. So, wala. Diba? Lumaki ng ganun. From 125 million guys, umabot na ng 612 millions. Diba? Yan. Patuloy natin guys. Tuloy natin. Opo, mga malaki po talagang amount ang pinag-uusapan po natin dito. Kaya
Hindi po ito biro-biro. Opo, at kung halimbawa pong lalabas na katulad nung naging findings ng PSA na wala palang records si Mary Grace Piato sa kanila, ano ibig sabihin? Anong magiging conclusion po ng lower house? Magkakaroon po talaga ng doubt kung totoo nga po na ito po mga acknowledgement receipt talaga pong naibigay dito po sa mga dapat na recipient o hindi. Ayan. Opo, Ayan, baka guys. Okay naman, babagsak po dito ang tanong, saan napunta ang pera kung ang mga pangalan na ito ay focus? Opo, halimbawa Ayan guys, so kasi ang pinag-uusapan dito is confidential funds. So confidential, yun na nga paulit-ulit maman nating sabihin na confidential from the word pag sinasabi pong confidential sa maikling salita, yun po ay hindi dapat isinasa publiko. So ito sila guys, di ko alam kung bakit nila pinipilit talaga na palalabasin kahit na mamimiligro pa yung buhay ng intelligence na binabayaran doon or ginagamitan ng intelligence fund. Pilit pa rin nilang hinahalungkat. Hindi ko alam kung ano po talaga yung pakay nila dito. Madami nang nadadamay. Biruin nyo yung 677 na mga individuals na iimbestigahan. Tapos kung walang lalabas sa PSA, anong gagawin nila? Anong mangyayari? Gumagastos sila ng pera ng gobyerno, guys. Pero hindi nila, wala silang nakukuha eh. Bakit hindi itigil? Yung pag-iimbestiga ng confidential funds kasi wala talagang lalabas dyan. Kung ikaw, syempre kung ako guys, may asset ako, syempre hindi ko ilalagay yung pangalan doon. Buang ka ba naman? Katarantaduhan, kagaguhan, hindi natin alam kung ano na yung mga, natin, napapala sa pag-iimbestiga na ito. Gumugulo lang yung bansa natin, gumugulo lang yung buhay ng ibang tao dito. Maraming nadadamay, nasisira na yung reputasyon sa kagagawan nila. Nag-iimbestiga kayo ng confidential fund? First time in the history ng Pilipinas, confidential funds ang iimbestigahan? Hindi yung budget na binibigyan nila para sa proyekto. Para yung pag yun ang sumablay, walang proyekto, automatic plunder. Di po ba guys? Yun naman talaga, di ba? Yung nangyayari noon sa mga na-impeach na mga nakaraan na mga impeachment trial. Pag yung budget nila para sa proyekto nila, na hindi nakikita ang proyekto pag iniimbestigahan nyo na may mga disallowance talaga mismo ang kuha ang nagdi-declare, yun automatic plunder. Pero confidential fund, wala nag-iimbestiga. Ultimo, ombudsman na yung nagsasabi. Walang receipt. Kasi pag hiningian mo yan ng receipt ng confidential funds, hindi na confidential ang tawag doon. Ipapahamak mo yung buhay ng tao. Diba yung pinapaliwanag ni BP Sara? Ipapahamak mo yung tao na nasa kabila, na nag-i-intel doon. Kung ano ang mga kalakaran, ano yung mga Guys, hindi na natin kailangang i-elaborate yan. Dapat naiintindihan na yan eh. Ano ba? Tayo nga ng mga individuals na walang alam dyan sa mga pinag-uusapan na sa Kongreso, nadidinig lang natin yung confidential, iniintindi na natin na ibig sabihin, hindi isa sa publiko yun. Ano ba namang klase yan? Confidential na confidential, tapos yun ang nila doon sa impeachment nila yung plunder. Anong plunder yun? Confidential funds nga yan. Ang masaklap pa, pati yung pagka-mayor at saka vice-mayor ng vice-presidente natin ngayon, isinasaksak pa nila doon, isinasama na pinagsamo na nila. Biruin mo yan guys kung ano namang mga kalukuhan yan. So ipagpatuloy natin guys. Palagay natin na hindi man yung kabuang 677 po na yon, hindi ba sinubukan ng committee ninyo na bakit paano isasabihin na kung hindi nga natin palalamang mga address, ipatawag po ninyo yung 600 plus na yon. Sinubok na ba ho ninyo? Yun nga po ang problema dahil ang acknowledgement receipt, wala naman pong address. Kaya puputulin natin. Paano mo nga malalaman eh? Nasa intelligence nga yan eh. Dapat common sense na. Nasa intelligence yan, hindi dapat na ilalabas yung pangalan ng tao dyan. Nakakubli yan. Hindi po ba? Mahirap po ba intindihin yung confidential?
mga ano dyan, mga gunggong na mga kongresista na nag-iimbestiga dyan sa Tuadcom. Hindi na maiintindihan ng taong bayan yung mga pinaggagawa nyo eh. Tama pa ba yun? Wala na kayo sa tama. Sumusobra na kayo. Hindi na ganun yun. Paano nyo nga? Isa ng basihan, isa ng batayan nyo doon. Dahil yan sa 677 na individuals na pinapa-verify nyo again sa PSA. Una, may sample na kayo kay Mary Grace Piatos na walang lumalabas. So, intended na may tao dyan na ginagamit or nagtatrabaho para sa nag-i-intel na yan, na ginagastusan ng intelligence funds na yan. So, yan sila na mga individuals na hindi mo pwedeng isa-publiko yung pangalan yan. Malamang yung lalabas doon sa 677, guys. Wala pa rin yan. Negative pa rin ang labas niyan sa PSA. Mark my word. Kasi yan sila ang mga nagtatrabaho dyan sa intelligence. Intelligence yan ng grupo ng OVP na pinafundingan yan. Na kung saan napupunta yung intelligence fund na yan. Mahirap intindihin, hindi po ba? Kasi yung mga taong may pag-intindi, hindi iniintindi. Hindi nilagay sa utak, nilagay sa talampakan. Natatapakan, tinatapakan. Nagbubububuhan. Bubo na nga kayo dahil sa pera yan. Yan na lang, real talk na lang tayo dahil sa pera. Makapangyarihan kasi ang pera eh. Pero, ngayon, mga re-electionist na mga kongresista, tandaan nyo, lahat ng nasa committee ng Quadcom na yan, kung may mananalo pa sa inyo, wala na. Hindi na kayo makakabalik dyan. Kaya ngayon, inaapuran nyo yung pag-i-impeach. Tuloy natin. So hindi po pwede palang magpasabi na talaga, no? Dahil kung pangalan lang, ay saan natin papadala? Kaya nga. Tama po kayo. At saka, I'm sure, baka yung iba po dyan, kagaya po nung Kukoy Binyamin, lumalabas po. So pa yun? Dalawang pangalan, pero magkaiba po ng signature. Yun nung tao na yun, wala rin ho sa record ng PSA. Isa rin po yan. Pero may lumalabas na report, although wala pa ako natatanggap sa report na mukhang hindi rin po nag-i-exist yung pangalan. Wala mag-i-exist dyan, mga bobo Baka kayo. naman meron pa tayo ibang pwedeng pagtanungan bukod sa Philippine Statistics Authority na may verify yung identity ng mga taong ito. Meron pa ho ba? Basta ngayon, yung palang muna yung pinaka-source natin dahil medyo marami-rami ito eh. At ang Philippine Statistics Authority talaga ang tamang ahensya para ma-verify kung may mga ganito pong pangalan nag-i-exist. Opo. Ay sinubukan ho ba ninyo na usisahin na rin sa Office of the Vice President kung sino-sino yung 677 na yan? Well, lumalabas po kasi na yung mismong SDO na supposedly po dapat na nag-liquidate o nag-disperse ay hindi naman po sila ang gumawa ng papel neto. Kaya yun nga po talaga yung problema dito. So, kaya siguro mas maganda ma-verify muna natin kung ito pa mga to ay talagang nag-i-exist na mga pangalan. O ito ba'y totoong tao. Ayan, So, patuloy kayo natin. Sa pagsasalita ni Chua, hindi naman niya naintindihan ang logic niya. Di po ba guys? Kung kayo na nakikinig dyan sa in-interview. So, in fairness dito kay Johnson, maayos yung pagsasalita niya. Mamaya guys, yung buong video na mapapanood natin. In fairness naman, okay naman yung pagtatanong niya talaga. Ito si Joel Chua, walang logic. Ikaw na nga mismo nagsasabi na wala din yung ipangalawang tao na yon. So, wala din sa wala din sa ng SDO. So, isa lang ang ibig sabihin nun, di dapat nag-conclude ka na walang pangalan nga dahil ang napuntahan ng confidential funds ay yung mga tao na yon, hindi nag-iisang tao. So, ibig sabihin sila yung bumuo ng intelligence group na para binabayaran or ginagastusan ng confidential funds. Kasi kung wala lumalabas na ganong mga tao ng walang identity, common sense na yan na walang mga identity, so it means sila yun. Yung mga nagtatrabaho sa intelligence group ng OVP. Hindi po ba? Mahirap po ba intindihin? Asan yung logic? Paganahin nyo nga yung logic niyan. May mga logic ba kayo?
Ano bang mga natatapos yung mga congressman kayo or mga bangag lang din kayo? Paganahin yung logic nyo. Walang lumalabas na pangalan, pero may mga tao na walang identity. So it means sila yun, may nakakubli dyan. At least may lumabas na mga tao na walang pangalan. Oh. So it means doon yun pumupunta, doon pumapasok yun. Kasi hindi nga isa sa publiko yun eh. Hindi pwede. Dahil confidential yan. Yun dapat ang iniisip nyo, yung logic, pagganahin yung logic ninyo. Ano ba't naman kayo na mga, kayo, pera na lang ang nasa utak ninyo? Nababagok na kayo? Mga litsin, mga tao na to, nakakabwisit na kayo sa lipunan eh. Hindi na maganda yung mga pinaggagawa nyo, nag-aaksa kayo ng pera ng gobyerno. Tuloy natin guys. Mapapainit dugo natin dito eh. Nakaka-high blood. Oh, ayan, sige. Request ba sa PSA at kailan ninyo inaasang may bibigay sa inyo ang report? Medyo marami huri eh. Kaya nga po, actually, nagkaroon lamang po kami nagkaroon na po tayo ng formal request sa PSA and hopefully, siguro in a week or two, matanggap na po natin. Pero, hindi naman po tayo umaasa na lahat yan eh. Kahit na parcel muna siguro, makatanggap tayo by next week. Opo, kailan ho ang susunod ba na hearing? Sa Lunes po. O so dapat sana sa Lunes kahit papaano meron ng madagdag man lamang, hindi man kompleto yung 677, kahit mga ilan-ilan siguro, posible kaya? Susubukan po natin na mangyari po yan. Opo, yun ho bang una, dun sa Mary Grace Piatos at dun sa Villa Meneza, gaano ho katagal ang naging pag-iintay ninyo? Kung hindi po ka nagkakamali, mga 1 linggo rin po yun eh. O mahigit din 1 pala. linggo eh. Pero ito po talaga dahil nga po sa lumalabas, tama po yung aming suspecha. Kaya medyo tayo po yung nakikipag-ugnayan. Hopefully po ba yan meron po tayong makuha resulta. Kahit tama at least may partial man lamang po. Opo, anong oras ho magiging hearing nyo on Monday? Gusto naman nilang ma-verify agad-agad. Di, kayo naman ang nasa gobyerno. Oh, pwede nyo naman yan i-request sa PSA, madaliin nyo. Oh, ipahold nyo yung buong araw, 2 araw na transaksyon ng PSA. Or may tao kayo doon na talagang gawin nyo to, trabahuin nyo to. Total, may pera naman kayo kasi yun lang naman ang gusto nyo, mamadaliin nyo. Bakit ninyo pag ganunin? Bayaran nyo na lang. Lahat naman nababayaran nyo na eh. Bayaran nyo na ng madali na yan. Oh. Bakit may mag-aantay? Biruin nyo, Mary Grace Piatos, inabot ng linggo, isang tao. Oh. Yung 600, mahigit. Kailan matatapos yun? Kung ganun, isang tao lang, isang linggo inabot. Oh, sige na nga, i-times nyo na. Matik-matik nyo na. Magaling naman kayo sa matik-matik ng pera. Hindi matik-matikin nyo rin yung mga transaksyon nyo. Pwede nyo namang madaliin. Kung nag-aapura talaga kayo, gawin yung 1 linggo, buong 600 na yan, mahigit. Nalalabas na lahat. Oh, magsi-session break na kayo eh. Nagki-Christmas break na kayo eh. Oh, ano pa inaantay nyo? Baka next year, di na kayo mananalo, Joel Chua. Sino pa dyan na maging chairman ng Tuadcom nyo na yan? Puro kayo palusot eh. Kailan kayo matatapos sa mga palusot nyo? Kunyari pa kayo. Oh, biruin nyo kung nangangalap kayo ng ganyang kadaming individuals na pa-verify nyo doon. Pag wala na naman, bubuhayin nyo yung mga patay. Mga ugag kayo. Tuloy tayo guys. Hello? Apo, ano oras po ang hearing ng Monday? Kamo? Alas 10 po. Alas 10 po. Opo. Meron ho ba kayong inaasahan na haharap ulit na panibagong officials from the Office of the Vice President? Well, by Monday po, I think mag-wrap up na po kami. Magpe-present po kami ng mga, kumbaga, isa-summarize po namin kung ano po yung mga naganap ng mga 7 hearing. Supposedly po, meron po kami dapat na iimbitahan na 2 na security. Nagdesisyon po yun. Kong, napuputol Nabigyan po sa amin, nakapagbigay po ng kaalaman sa amin na meron na pong internal investigation na nagaganap po sa AFP. So hindi na sila kailangan na dumalo pa sa pagdinig po ng lower house?
dahil meron na pong internal investigation na ginagawa sa AFP, so ayaw na po namin na makasagabal po dito. Opo. Sige, bago namin kayo bitawan, syempre, ang tanong po ng publiko sa inyo, bali lalabas na pang 8 hearing na pala on Monday, ano? Para po kayo. Opo. So, meron na ho ba kayong draft kung anong batas ang pupwedeng maisulong po ninyo dahil yan naman, sabi nyo, ay in aid of legislation? Yes. Opo, meron na po at yun po ay isa sa mga ipipresenta po namin sa Lunes. So meron na, hindi ito, kumbaga ang bato ho kasi sa inyo ng mga kritiko po ninyo, ay mukhang Tama. meron kayong gustong ibang mangyari against the Vice President. Hindi po, number one po, hindi naman po na pag-uusapan. Kung ang tinutukoy po ninyong impeachment, hindi naman po na pag-uusapan pa yan. Sinungaling at talaga. Number one na purpose po dito is in aid of legislation. Opo. At meron po kaming mga batas na propose. Ito po ay umiikot na sa Kongreso para papirmahan ng mga miyembro po ng committee. Opo. Putulin natin, guys. Ayan. Alam nyo guys, ito si Joel Chua napakasinungaling. Hindi daw, panay-deny niya. Deny to the max tong tao na to. Na hindi daw pinag-uusapan ng impeachment. Paano hindi mangyaring pag-uusapan nyo ang impeachment? Oh. Kasi may susunod ako dito guys na balita. Ha? Na nangangalap na ng pirma doon sa lower house. Oh. Wala pa ha, hindi pa nila na-draft yung impeachment guys. Hindi pa naipasa sa sa lamesa ni Romualdez. Ha, yung impeachment nila hindi pa. 'Yun ang sinabi ng do sa susunod na video natin guys, makikita natin 'yun. Napakasinungaling lang natakal ko lang kasi napakasinungaling ni Joel Chua guys, ha? Hindi daw lahat sila nang nasa tuwadkom na yan guys. Mga sinungaling yan. Hindi daw natatakal ang impeachment. Sa susunod na video, titingnan natin kung anong pagkakasinungaling talaga nila ng mga kongresista na yan. No. Hindi daw natatakal ang impeachment, pero nangangalap na ng perma doon. Oh. Sabi nakakuha na daw ng 60. Oh. Kasi 103 lang makuha nila yung 1/3 doon sa lower house. 103 lang yun, signatories. So kailangan makakuha talaga sila noon. O ngayon, parang tagilid siguro sila. So inuuna na nila ngayon, nangangalap na ng pirma, inuuna na ang pagpapapirma na hindi pa nga nila naipasa, hindi pa sabi ng Secretary General ng lower house, hindi pa niya nanda-draft, hindi pa naipasa doon sa table ni Romualdez. Oh, ano ngayon yung nangangalap na at saka hindi pag-uusapan ng impeachment? Maganda yung tanong ni Johnson na biniktian siya kung mayroon na ba silang na anong batas diyan, na bubuong batas sa pag-iimbestiga nila. Yung kakalkalin mo yung pagka-vice mayor at saka pagka-mayor ng Vice President, in aid of legislation pa ba yun? Related pa ba yun sa in aid of legislation na confidential funds lang ang inaanuhan nyo? Niimbestigahan? Oh, may mga personal talaga kayong gustong mangyari. Yun ang sabihin nyo. Magpakatotoo kayo, huwag kayo magmaskara. Ganyan kayo kasinungaling. Mga tambalos-los kayong lahat dyan. Palibhasa kayong mga bayaran kayo. Ha? Di na kayo na, nakukonsensya. Ha? Sa bagay, ang iniisip nyo, pagkadaan ng election, pag hindi kayo mananalo, mahalaga, puno yung bulsa nyo. Ay, di ba yun nga sinabi ni PRRD dati? Nga, yung mga congressman, papasok dyan sa Congress ng mga nakasiko lang, nakasitizen ng relo. O, nakakotse lang ng, na coaching mumurahin. O, paglabas ng Congress, de Rolex na, mga, Hermes na yung mga bag, mga Chanel, kung na mga branded. O, may mga Lamborghini na, may mga Mercedes-Benz na, pa mga sasakyan na yan, na magagarbo, mga luxurious na ang mga nila, ang lifestyle nila. So very extravagant na ang mga lifestyle nila pag lumalabas na sila dyan sa House of the Crooks. Kaya ngayon nagmamagaling-galingan sila. Kahit nabubutata na sila ng mga resource person, makakapal talaga ang mga mukha. Hindi nagpapatinag kahit nababato na sila. Kasi pera-pera nga, pera-pera. Kaya ito taong bayan. Sino-sino yung mga nandyan, tandaan nyo, sa distrito nyo, huwag nyo nang pabalikin. Kasi ganun din, pababalikin nyo, dun mangyayari sa ating bansa. Wala din. Nga din tayo. Ubos lang yung kaban natin. Alam nyo guys,
Sa ganitong edad ko ngayon lang ako nakakarinig guys ng pera na bilyon-bilyon ang inilalabas. Di ko mawari nga, marami palang pera ang Pilipinas. Kung may presidente naman sanang matino, no? Ano kung every Filipino family, bibigyan na lang tag 1 milyon? Kakasya naman yung pera ng Pilipinas eh. Oh, basta maayos lang, napupunta lang talaga sa kada pamilya. Every household. Eh di, at least mga tao ang nakikinabang kasi pera naman ng taong bayan yan. Mga taxes naman yan ng mga tao, ng mga Pilipino. Oh. Iwan ko lang kung anong mangyayari sa inyo dyan ng mga kongresista kayo. Napakasinungaling nitong si Joel Chua eh. Kahit nga si BP, harap-harapan, pinagsisinungalingan. Natandaan nyo guys, na pumunta si BP, nag-attend ng hearing dyan, nang nagtatanong si BP kung sino ang appointing authority sa mga ASEC and JOSEC. Ang sabi niya, secretary, kasi hindi niya alam ang batas at hindi niya alam kung sino ang appointing authority. Sa barangay lang eh, hindi naman pwede kagawad dyan eh. Magpapapirma ka, kapitan naman talaga eh. Oh, ano pa kaya pag nasa ano na tayo? Malacanang na pag-uusapan. Sasabihin mo, secretary, kasi yun lang ang nasa utak nyo. At saka, stick to the plan kayo eh. Yun lang ang gusto nyo palalabasin. Palaging, si BP. Oh. Kayo, mga sarili nyo, hindi nyo nakikita. Ang dumi-dumi nyo na. Ang sinungaling mo pa, Joel Chua, napakasinungaling mo. Kahit si BP, nahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Ngito ngayon, nagsisinungaling ka pa din. Anong purpose nyo? Oh. Tuloy tayo, guys. Kasama ba kayo sa fellowship? No, ayan pa. Hello? Kasama ho ba kayo sa fellowship sa Malacanang? Opo, attend po ako ng fellowship. So anong napag-usapan nyo? Wala naman po. wala Kasi parang Ay, fellowship. matagal na po yung plano. We took the opportunity to greet the President sa Merry Christmas. Oo. And at the same time, Putulin natin, guys. ng manifesto. Oh. Ito pa isa. Fellowship. First time ko nakarinig sa Malacanang na nag-fellowship. Kasi ako, guys, naririnig ko yung word na fellowship only in the religious groups. Ha? Sa mga simbahan ko lang naririnig yung fellowship. Hindi ko sukat akalain to these days na ang Malacanang gagamit na ng word na fellowship. Sino ba yung PCO ng Malacanang na gumagamit ng word na fellowship? Sinungaling to si Joel Chua. Wala naman daw na pag-uusapan, matagal na daw yun. Hindi, bago lang yun, kaya nga emergency yun eh. Nagpapanik kung hindi nagdeklara ang INC ng malawakang rally nila. Prayer rally ng mga INC. Hindi sila magpapatawag ng emergency meeting sa Malacanang. Oh, 'di ba? Sinungaling lang talaga itong Joel Chua na ito. Oh, syempre, 'di ba? Oh, nagpapapapel. Pera. Ano pa nga ba? Bakit nagsisinungaling yung tao? Dahil sa pera. Oh, nasisilaw sa pera. Hindi na iniisip yung kapakanan ng ibang tao, ng ibang Pilipino. Biruin mo, ganun ang gagawin nila na hindi naman sila ibinoto nasyonal. Distrito lang. Tapos ganyan na makaasta, hindi ginagalang ang BP. Ang BP ibinuboto nasyonal yan. Mas maraming boto kaysa sa inyo ng mga kongresista kayo dyan. Ang kakapal na mga mukha. Napakasinungaling pa. Fellowship. May fellowship pa kayo nalalaman? Dahil matagal na daw yun nakatingga ano-ano na mga ang sabihin nyo, ito logic ko. Minamadali nyo yun, kaya emergency kasi yung impeachment nyo, yun ang talagang pag-uusapan doon. Doon papasok na kailangan yung impeachment nyo makasigurado kasi sa loob ng lower house, may doubt pa rin kayo na marami pang sa kabila niyan, kakampi sa kabila. Kaya ngayon, yung sabi nyo na nag-aano lang ng suporta ang Pangulo, it's because doon na nga ang punta nun eh. Anong suporta? Anong klaseng suporta yung hinihingi? Yung loyalty support na hinihingi, ano yun? Di ba para sa impeachment yon na kailangan makapirma kayo ng mga ganito?
makuha natin yan para ilulusot na? Di po ba ganun? Oh, anong nangyari pagkaraan noon, guys? Naghihingi lang daw ang presidente ng loyalty support. Oh, ano ibig sabihin doon sa loyalty support? Kasi tagilid pa nga sa lower house. Kung may pipirma, baka sila ma-empacho sila doon Oh, di ko alam anong tamang word gagamitin doon. Baka mabukya sila Oh. Kaya naniniguro na full support doon. Biruin mo 200 mahigit na kongresista ang nagpunta daw doon. Di kuha na nila yung 1/3, more than pa. Pagkaraan nun, yun na nga. Nagpapapirma na doon si Castro. Naglalatag na sila, nagpapapirma na, nangangalap na ng pirma. After ng fellowship nila na yon, kinabukasan nangangalap na ng pirma. Nangangalap nga ng pirma nang wala pang, hindi pa napasa sa table ni sa opisina ni Romualdez. Yung impeachment nila. Roin mo, gaano ba yan kasinungaling si Chua? Syempre hindi talaga yan hindi talaga yan magsasabi ng totoo. Kaya puro kasinungalingan talaga sasabihin yan. Hindi po ba? Logic. Hindi lahat ng Pilipino bobo. May mga tao ding marunong mag-analisa at mag-isip. Kaya huwag kayong ganyan. Huwag niyong ginagawang bobo ang mga Pilipino. Tuloy tayo, guys. Ito, dahil nung kahit kamakailan lamang po, nagpasa po kami ng resolution para supporting the president. At pagkatapos po nun ay nagkaroon po ng simpleng dinner. And then that's it. Nag-uwian na po. So ang sinasabi nyo, even before na pumutok po itong issue ng posibleng impeachment against the Vice President, matagal na nakaschedule yan? Yung po pagkakaalam ko, kasi parang parang, di ba, Christmas. So yun yung parang paraan para magkaroon ng konting salo-salo po kasama ang presidente. Ayan, putulin natin, guys. So ayan na. Christmas na daw. So siguro, sabay na yun pamimigyan ng Christmas gift. Di po ba? Doon na rin ang punta nun Christmas daw, Christmas gift. Sino yung pumunta? Ito. Ganun lang yun. Kasimple. Bakit kailangan pa nating palaliman, guys? Napakasimple lang ng mga ginagawa nila Gamitin natin yung logic natin. Mabilis lang analisahin yung mga galaw nila. Tuloy tayo, guys. Wala na pag-usapan about the impeachment? Wala naman po, wala pong binabanggit. Kahit pasalamat lamang po ang presidente sa suporta ng lower house niya. Kung Joel Chua, maraming salamat sa oras po ninyo. Magandang gabi po and happy weekend. May weekend ba kayo? Ayan pa. Ito nga po, medyo puro ikot din po. Ayan, patuloy natin. Yan. Ang interview ni Johnson sa teleradyo ito, guys. So, may weekend daw ba sila? Syempre, mahaba ang weekend nila, guys. Kasi Friday pa lang, wala na silang office. 3 araw, wala silang office. Ang Friday, ginagawa na rin nilang holiday. 4 na araw lang silang nagtatrabaho. Kung hindi ni BP, hindi si BP nagsalita, hindi natin alam na palang ganun na pala sila ngayon magtrabaho. Ang Friday holiday, weekend na rin nila. Samantala yung ibang ahensya, guys, hanggang Friday nagtatrabaho. Yung mga nasa private, hanggang Sabado nagtatrabaho. Nag-overtime pa yung iba hanggang Sunday. Samantala sila, ang sarap ng buhay nila. Dapat nga sila yung nag-overtime kasi marami silang ginagawa dyang investigasyon Sila pa yung sarap ng buhay nila, maaga silang nagbabakasyon. Maaga silang nag-aano ng weekend nila. Diba? Gaano yan? Ang pag-a-absent na yan, yung paggagawa na yan, isang korupsyon na rin yan, guys. Isang korupsyon na rin yan, guys. Alam mo ba, yung korupsyon, ganun lang yun. Nanakawin mo yung 1 oras, 1 segundo, 1 minuto ng pagtatrabaho mo, korupsyon na yan. Korupsyon na ang tawag dyan. Kasi kung mangamuhan ka ng Chinese, hindi ka pwedeng umupo. Talaga, kahit 1 minuto, hindi ka pwedeng magpahinga, wala kang break. Tuloy-tuloy yung trabaho mo. Kakain ka ng nakatayo, or iihi ka halos ng nakatayo,
Oh, ganun yun guys. Ha? Kasi ayaw nila na malulugi sila eh. Yung oras nila, lalo at binabayaran ka nila. Yung wala kang karapatan. Ano daw yan? Bawal yan na binabayaran ka. Unfair sa kanila na binabayaran ka nila. Pinapasahod ka nila tapos uupuan mo sila. O magpapahinga ka. Bawal na bawal. Pero dito sa Pilipinas, napakaluwag ng gobyerno natin. Pinapasahod ng taong bayan, Biyernes pa lang hindi na nagtatrabaho, samantala sila ang maraming nga, sila ang maraming dakdak, sila ang maraming kunyaring iniimbestigahan, sila pa yung maagang nagre-resist. Oh, di ka. Saan ka pa? Only in the Philippines. Oh, hindi po ba? So, yun nagtatapos yung interview ni Joel Chua guys. So, medyo napapainit ako dito talaga guys. So, sorry talaga. Hindi natin mapipigilan eh. At saka, ano lang naman natin yan, yung emosyon natin yan, yung mga opinion natin yan, yung mga pananaw natin yan na kailangan din na i-share natin sa ating mga kapwa. So, dito lang po yung aking video magtatapos guys. So, isang lambing ulit sa inyo guys. Pa-subscribe naman po, like, and share nyo yung video natin. So, ayan. Thank you so much guys. Thank you for watching. God bless you all. Bye-bye. Bye.